umaga mga kapatid. Sisikapin natin makatapos tayo ng mas maaga. Kasi habang naglilipad dyan ang mga descendant ni Ismail. Ang mga descendant ni Ismail nandyan mga kapatid. So wag lang kayong labas na labas yan kasi baka mamaya dito ka Tedrick. Come. Do not afraid. Sit down here. Pag hinahanap ng nanay niya, i-chat ko lang yung nanay niya. Do not worry. Sit down. When my daughter will come, she will be your friend. And you are two here. Small people. Alright? So, he can have someone to play with. And she is talkative also. You know? So, she will be studying in this school, in the same school that you have. I will first chat your mama. Hello, Day. Si Tedrick nandito muna sa church, ha? Kasi sa labas mainit. Okay, thank you. Pag hinahanap mo, katokan lang or message ka sa akin. Thank you. Sindan mo siya picture, Pastor. Ako, Pastor. Picturean talaga eh. Picture para makita mo. You should feel me. Good morning, brethren. Good PM na. Tanghali na ng tapat. Okay. Let's open our Bible in the book of Matthew, chapter 22. And let us stand up to read the Bible. In the book of Matthew, chapter 22, at sa verses 23 until verses 33. 23 to 33. Let's read it responsibly. I will read verse 23, then follow. Pagdating ng 33, tayo sabay-sabay na magbasa. Amen? Okay. The same day came to him the Sadducees, which say that there is no resurrection, and asked him, Saying, Master, Moses said, if a man die, having no children, his father shall marry his wife, and raise up seed unto his brother. and verse 25, now there were with us 7 brethren, and the first, when he had married a wife, deceased, and having no issue, left his wife unto his brother. Likewise the second also, and the third unto the seventh. And the last of all, the woman died also. Therefore, in the resurrection, whose wife shall she be of the seven? For they all have three. And verse 29, Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the Scriptures, nor the power of God. For in the resurrection they neither marry, nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven. And verse 31, but as touching the resurrection of the dead, have ye not read that which was spoken unto you by God, saying, I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. God is not the God of the dead, but of the living. In verse 33, sabay-sabay, And and when the when multitude heard heard this, this, they were astonished at his his doctrine. doctrine. Let us pray. Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today. Heavenly Father, once again, we are praying unto thee, O God, through thy Holy Spirit that dwelleth in us. Help us to understand thy words. Protect us, protect this place always away from all harms, O God. We are praying that you will give us the victorious worship today, O Lord. And we thank you all for the blessings you have given to us.
and also for the brethren who are here today. We're praying that the other brethren who are not with us, and the next Friday, O God, they will be with us, together worshiping unto you, O Father. And we thank you for thy words. We thank you for thy blessings. In all these things we thank you and we praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. Pwede na kayo umupo mga kapatid. Alright. We have one visitor, si Titre. Okay. How are you doing? Good? Fine? Are you hungry? No? No problem? So, okay. Thanks Brad sa preaching kanina. Napakagandang preaching noon. Marami kayong matutunan sa preaching ni Brother ni Brother Eli. Yung Psalm 23 1 to 6, I personalized that chapter in my life. That's why hindi ko makalimutan yan. Kahit saan ko mapunta, I memorized it verbatim. No? Because I do believe by faith that it is the Lord God, our shepherd. Okay? The Lord God is our shepherd. We are sheep. Amen? Yung Kidron Valley at saka yung Hinnom, dyan kinuha yung another name of hell. Alright? Gehennom. Or in Arabic, Jahannam. Okay? Ang Arabic word ng impyerno, pagkausap mo yung mga Saudi, Jahannam. Because heaven is Gehenna. Okay? Gehenna. Ang Jahannam, ang root word niya ay Hinnom. The sons of Hinnom. The Jebusites. Yang lugar na yan, dyan sila inaalay yung mga bata nilang anak. Mga babaeng anak, gano'n. And malapit sa Temple of Jerusalem, ang mga patay, mga dead bones, dyan din tinatapon sa valley na yan. Dyan sa Kidron Brook na yan. Yung Kidron Brook yan eh. Batis yan. Ngayon siguro tuyo na yan. In the modern day. Oh, tama yung sinabi ni Brother ni Brother Eli. That is why King David said, though I walk through the valley of the shadow of death, because that valley is a shadow of death. Diyan siya tumakbo diyan siya dumaan mula sa templo nung nagkudita na yung anak niya na si Adonijah. No, not Adonijah. Another, sino bang anak niya? Hindi si Adonijah. Yung long hair. Yung sumabit yung buhok niya nung hinabol siya ni Joab. Gwapo yun eh. No. Hindi. Mayroong isang anak si King David na sa kanya, nagkudita. Oo. Kaya nga sabi niya, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Kasi yung pamilya na diyan sila dumaan. Mayroon. Yung sumabit ang buhok. Mayroon eh. Kasi si Adonijah, panahon na yung nasa deathbed na si King David na inordain ni Adonijah yung sarili niya to be a king. Pero si King David hindi pumayag. Kasi si Absalom. Correct. Si Absalom. Si Adonijah, yun yung kay Solomon. Against Solomon naman yan. No? So, yan ang nangyari. Okay, yan ang historya niya. Kaya matindi yung pinagdadaanan ni King David, kala nyo. Hindi basta-basta yung pinagdaanan niya. Kaya nga nasabi niyang Psalm 23. No? Salamat sa Panginoon, Brad, sa napagandang preaching niya. Marami kayong matutunan dyan. Ako malapit ko na rin sasabihin yan eh. Baka sa October 1 sasabihin ko na yan. Though I walk through the valley of the shadow of death. Ganonin ko na yan. Kasi next week is the moment of truth. Many pastors praying for me.
Many brethren praying for me. I don't know what will happen, but one thing for sure, God is with me. Kasi magre-react yun. Yung kumpanya namin. Magre-react talaga yun. Oo. Salbahe, bra. Kung salbahe lang pag-usapan, iwan ko na lang. Oo. Pero tinotolerate ko kasi iniisip ko yung gawain. Oo. Tinotolerate ko lang, tinitiis ko ang lahat kasi may gawain eh. Pero kung walang gawain, Brad, wala na. Oo. Baka hindi na ako makita to Saudi. Oo. Nasa New Zealand na. Inoperan nga ako ng kapatid ko doon eh. Di ba maganda ang New Zealand, tama? Pero hindi. Oo. May gawain, Brad. Oo. May gawain ang Diyos dito. Oo. Pero kung may maiwanan siguro ako, Brother Dinky. Amen. Ba't ka tumungin doon, bro? Sa'yo ako nakatingin eh. Alright. Pag lagi daw katabi ang pastor, Brad, magiging pastor. Amen. Pastor yan. Brad, alam niyo, ganito yan ha. Pag ang Diyos nag-ordain ng servant niya, minsan magtatanong kayo, bakit ako? Bakit siya? Bakit ganun ba? Magtatanong, maraming magtatanong niyan. Pero hindi mo pwedeng tanungin ang wisdom ng Diyos, bro. Hindi mo pwedeng tanungin ang wisdom ng Panginoon. Kasi, ang Diyos hindi nagkakamali yan. Alright? Nakita ninyo? Ang Diyos hindi nagkakamali. Do not think that God can be mistaken, can do wrong, and can do fault on His decision. Minsan, sometimes I ask my other pastors, why me? They just answer at me that, why? Do you think that God is able to make mistake? God is able to make wrong on His decision? No. Later on, you will understand it. Everyone will understand it later on. Alright? But there must be something in your heart that God decided. That God decided to choose you. Oh. Alright? There must be something, there must be a reason why God chose you. Ganun yan. Hindi nagkakamali ang Diyos pagpili. Lagi nang tandaan yan. Alright? So, patuloy lang tayo mga kapatid. We will just continue to serve the Lord whatever happened. Because sabi nga kanina, yung mabarren na lugar na yon, pinagdadaanan din naman ni Kristo yan eh, di ba, brother? In fact, it is in Isaiah chapter 53, exactly the same, the description how the Lord Jesus Christ is. A barren land, a desert place. Ganun. But out of a barren land or a desert place, God still can provide what He wanted to do on His servants. Lagi nating tandaan yan. Amen? So praise God. Today, I would like to preach to you one of the fundamental doctrine of a Bible Baptist churches, the doctrine of resurrection. Be attentive. Huwag kayong kung utak ninyo kung saan-saan. Hayaan nyo muna yung Brand for Less or yung Bata. Hayaan nyo muna. Dahil today is a very important topic that I am going to teach you. The doctrine of resurrection. Because many people mistakenly understood this doctrine. The doctrine of resurrection falls in eschatology. Eschatology meaning the study of what? The study of the last thing. What is the meaning of eschatology again? In the Greek language, eschatology from the word eskatos in the Greek language, meaning last thing. Terminal or terminal ill kung tawagin natin. 'Yan ang meaning ng eskatos.
or the last part of your life. That is the meaning of eschatos. That's why it is eschatology, the study of the last thing. And resurrection falls on that doctrine. Amen? Amen. So, may nagsabi sa TikTok, sa YouTube, that tribulations already happened. Pag manood kayo sa YouTube, may nagtuturo. Pinuruan pa nga sa akin eh. Bata pa, Brad. O ba'y magaling magsalita. Mali nga lang. Sabi ko, saan kayo nag-aral to ay? Ang sabi niya, ang tribulations daw ay nangyari na panahon ng mga apostles. Sabi ko, what? Ganon. And that is why, wala na rong tribulation na mangyayari. Agree ba kayo doon? Wala na rong tribulation na mangyayari. Kundi dahil ang tribulation daw ay nangyari na. Sabi ko, ito, pagka hindi kayo aral, kapatid, and somehow, you will encounter His teachings. The doctrine of resurrections, naglag ka. The doctrine of tribulations, tapos ka. Okay? Napakahalaga na maunawaan natin and the doctrine of resurrections. And I will explain it to you by the grace of God today. Kung may pagkukulang man, punuan nyo lang. Okay? Mag-research na lang kayo. But I will teach you biblically what resurrection means. Amen? Amen. Ang sabi dyan, the same day came to him the Sadducees. Who are the Sadducees? The Sadducees are a group of Israelites, a group of Jews, different from the Pharisees. It is a religious group, but liberated. Okay? The Pharisees believe that when a person died, there is a resurrection. Okay? They believe in hell and they believe in heaven. That is Pharisees, exactly. Because they know the doctrine or the teachings of Moses. The Sadducees, on the other hand, they are a group of Jews or Israelites who doesn't believe in the resurrection. Kabaliktaran. Is that when a person died, finish. Ang kaluluwa mo, walang patutunguhan. But we do believe that the soul is immortal. Okay? Our soul is immortal. Tandaan niya. What is our soul? Our soul is composed of our body. I'm sorry. Our soul is composed of 5 components, mainly the sight, the taste, the hearing, the touch, and what? Smell. Okay. Yun yung pinaka-ikaw. Pag nawala yan sa iyo, ang kaluluwa mo humiwalay. That is why you are dead. Okay? Tama. So, ang mga Sadducees, mga kapatid, they came to Jesus Christ and asked about resurrection. Pwede mo tanungin, ay saan humuhugot itong mga Sadduseo na magtanong about resurrection? On the first place, the Sadducees doesn't believe the resurrection. Di ba? Para namang napakalaking kabalintunaan. Kung ikaw, kapatid, magtatanong ka sa isang pastor ng isang bagay, nasabihin mo, halimbawa, pupunta ka sa akin, Pastor, mayroon bang langit? On the first place nga, hindi ka niwala na may langit eh. Ganito mga Sadducees. They came to Jesus Christ and asked about resurrection, where in fact, they doesn't believe or they don't believe about resurrection. So, anong nag-motivate sa kanila magtanong? Minsan, mayroong mga taong ganyan. Ang motivation nila para magtanong, minsan, maaring nagtitesting lang sa'yo kung hanggang saan kaalaman mo. Or minsan, nagtitest lang din sa'yo. O, tinitesting ka lang. They don't want to learn, but they want you to debate. They want to debate you.
Mayroong ganun eh. Ito ang Sadducees. At ang binigay nilang example, pero alam nyo, duda ako eh. Siguro yung Sadducees na yan, nagtatanong, baka naturuan din siya ng doctrine of resurrection. Baka gusto lang din niyang laruhin kay Hesus Kristo. Kasi, bakit po Sadducee magtanong? Oh, anong pananampalataya mo? Bakit? May nagturo ba sa'yo na si resurrection? Kung bakit ka nagtatanong ngayon? Malamang siguro ganun nangyari. At ang ihimplo niya ganito. Okay, tingnan natin kapatid. Eschatology ang pag-usapan natin. Saying, Master. Understand ha? Mga kapatid, doctrine to ang pag-usapan natin ngayon. Oh, kasi baka katulad kayo ng iba na pakakasalan kita dito sa buhay at doon man sa buhay na walang hanggan sa kabilang buhay. Merong mga ganun magsalita eh. Na parang kung hindi man natin maituloy ang ating pagmamahalan dito sa lupa, ang ating pagsasama, ituloy natin doon sa kabilang buhay. Oh, merong mga ganun magsalita. Akala ninyo? Oh. Okay? Buksan mo, bro. Sige, upo lang sila. Now, mayroong ganyan mga tao, mga kapatid, na magsasabi ba? Lalo na yung mga magaling sa mga bolero, na mga babaero, mga Solomon ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, sino gusto niyong karakter ba? Si Solomon. Bakit? Daming babae nun. Oh. Brad, si Solomon, the wisest man had ever lived. Wala nang lalagpas sa kanya pa. Nung dumaan mang mga tao at yung darating pa, wala na. Siya na ang pinakamagaling sa balat ng lupa. Oh, bakit? Biruin mo, kinakausap niya yung mga halaman, Brad. Si King David, si King Solomon, kinakausap niya yung mga halaman. Ang mga bulaklak, kinakausap niya, Brad. So, ang tingin mo siguro, na nabaliw na si King David sa sobrang talino. Minsan ganun eh. Pag sobrang talino ka raw, minsan, Brad, lumalabas na sa mga ganun ba? Kinakausap niyo yung mga halaman, Brad. Kala ninyo. Tingnan niyo yung Songs of Solomon. Tingnan niyo yung Book of Proverbs. Magaling yan siya. So, mga William Shakespeare na magsalita. mga poet pa. Minsan kasi ang mga babae ay talagang humahanga din yan sa magaling magsalita. Alright? Parang pag nangliligaw, pipitasin ko ang mga bituin. Parang mabihira mga, sabi ko, putasin ang mga bituin. At ibibigay daw niya eh. Okay, saan humuhugot? At may kita ang mga bituin. Tapos pipitasin ko yan ang mga buwan. Sabi ko, anong mga buwan? Iisa lang naman ang buwan. Bakit sinabi niya mga buwan? Ito na Pastor Wisdom. Pipitasin ko yung mga araw. Mga araw, isa lang araw. Bakit mga yung binanggit mo? Sabi ko, ibang klase ka magsalita. At ibibigay ko sa'yo. Ang sagot ng babae, hindi ka nga makabigay ng load eh. Yan pang ibibigay mo, tumigil ka dyan. Mabihira. Yan ang sinasabi. Kapatid, ito na mga Sadducees. Okay? Sabi ng Sadducees. Master, si Moses, in the law of Moses, sabi niya, if a man die, kasi customary ng mga Hudyo na ang pamilya, pagka namatay ang asawang lalaki, ang asawa niyang babae ay iiwan niya sa sunod niyang kapatid. What purpose? To preserve the seeds. Yun ang purpose niyan. Nangyari yan sa tribe of Judah. You remember? Si Judah, nung namatay yung anak ng si Ornan, ay kailangan ma-preserve yung, kasi wala lang anak eh. So, iniwan doon sa pangalawa. Ang pangalawa ay naiinis yung isa. Pambihira, iniwan yung asawa mo sa akin, ang baho ng bunganga niya. Ano yan? Ang ginawa niya, may ginawa siya, nagalit ang Diyos. Pinatay ng Diyos. Na-widow ngayon si Kuan, yung si Tamar. Si Tamar ba yun, Brad?
Paris ang Tamar eh. Oh, Tamar. Tamar. Oh, just confirm. Si Tamar yun sa tingin ko eh. Yun. Oh. So, anong nangyari? Nag-play harlotry. Tama, Brad? Oh, si Tamar yan siguro. Oh, magpakatama. Kasi may isa ding parang kaparehong kwento eh. Oh, sa lahi naman ni David yun. Oh. So, anong nangyari mga kapatid? Oh. So, the purpose of para iiwan mo yung asawa mong babae sa sunod mong kapatid, ang purpose nun ay to preserve the seed or to have the seed. Okay? Ganon ang purpose nun. Yung yung asawa ng anak, yung daughter-in-law ni Judah, hindi niya alam, nag-play harlotry, si Judah tuloy nakabuntis. Tama yun? Tama? Yes. Oh. So, pero nagiging lineage ni Jesus Christ, no? Grabe, no? So, ibig sabihin, ang lineage ni Jesus Christ hindi din mabuti, no? May mga, ano din talaga, may mga, kumbaga, may mga kapansanan pa. Kasi mga kapatid, hindi naman importante ang kapansanan. Ang importante doon, kung paano ka maglingkod sa Panginoon. Paano ka magsisi at maglingkod ka sa Panginoon. Ganun naman yun eh. Parang King David lang ba? Sabi ng Diyos, a man after my own heart. Di ba? Kasarap no? Pag ang Diyos ang magbigay ng testimony. Pag ang Diyos ang magbigay ng testimony against you, siguraduhin mo lang kapatid ha, na positive ang masabi ng Diyos. Negative ang masabi ng Diyos. Ito si Ares na yan, pagkawala sa hulog ng iwan ko, anong klaseng pastor yan? Baka ganyan ang sasabihin ba? Yung sabihin naman, ito si ganito ganyan, after mine own heart. Parang David. Oh, sarap na, ano? Oo. Pero pag sinabi ng Diyos, ito si kuha na to, parang si Solomon, daming babae. Oh, yan ang mahirap. Okay? So, sabi niya, having no children, walang anak, his brother shall marry his wife. Correct yun. The Old Testament. Oh. And raise up seed unto his brother. In verse 25. Now, there were with us 7 brethren. Abay, may 7 kapatid. Brad, abay. Oh, nagkaraming asawa yung babae ah. Oo. Wala kasing anak eh. When he had married a wife, deceased, namatay din. And having no issue, left his wife unto his brother. Iniwan. Okay, next brother, 26. Likewise, the second also, namatay din. And the third, unto the seventh. Anong nangyari sa mga lalaking yun? May problema ba yan? May sakit? O ano ba yun? May problema, may balat ba sa puwet? Sabi nila, or ano bang problema doon? Bakit nangamatay lahat? 7 pa. Parang may problema. Ano yun? Anong klase yun? May agimat? O basta, example ng Sadducees eh. Kikita may example ng Sadducees. No. May asawa, may mag-asawa, ang lalaki, 7 magkakapatid. Nung namatay ang panganay, iniwan sa pangalawa, namatay uli yung pangalawa, iniwan doon sa pangatlo, hanggang sa umabot ng 7. Okay. Now, here is the doctrine. In verse 27. And the last of all, the woman died also. Hindi kinaya bro, ng 7 magkakapatid. Baka namatay sa anxiety yan eh. Anxiety yan. Anxiety. Ang meaning daw ng anxiety, sister, anxiety. Anxiety. Okay? In verse 28, now, ito na. Therefore, in the resurrection, sa pagkabuhay muli ba? Whose wife shall he be of the 7? For they all had hair. Abay, mamili siguro. Kung ang makantuboy ang pag-usapan, sabihin niya, aakin yan. Doon nga sa langit daw may 80 virgins daw. Ang mapangasawa, yung mga suicide bomber ba? Mga hijab. Tama. Yung mga terorista. Jihadis. Pag nag-suicide bombing yan dyan, Mga jihadis. 80 ang mapangasawa nila doon. Kaya yung mga bata ng mga suicide bomber, okay lang. Patayin nila mga sarili nila. Kasi pagdating naman daw doon sa langit, may 80 naman daw. Mapapangasawa, mga birhen pa. Na!
Doon naghihintay yung amo ninyo. Tagabigay ng tsahe ni Satan. Magagalit sila sa inyo pag ginanon niya. Huwag niyo ganunin. Oh. Ito ang doctrine. Ang doctrine, brother, of marriage. Para maunawaan natin na walang marriage sa langit, ito ang pangunawa. A family, marriage is first instituted by God. And where? In the Garden of Eden. Agree or not agree? Okay. Yon doon in-institute, inumpisahan ng Panginoon at He conducted that marriage in the Garden of Eden. Doon na ginawa yan. Why? Bakit? For what purpose? Ang pamilya, anong purpose? Anong purpose ng mag-asawa? Bakit ginawa ng Diyos yung mag-asawa? Yung lalaki at babae doon sa Garden of Eden. What purpose? To multiply and replenish the earth. Tama. Walang sinabi to multiply and replenish in heaven. That is why marriage dito lang sa lupa. Mamaya, maunawaan natin. Dito lang sa lupa, yan. Ang marriage is not instituted by God to multiply and to replenish the heaven. Walang ganon ang Biblia. To multiply and replenish the earth. That is why it is just here in earth. On earth lamang yan. Ang pag-asawa. Walang forever dito. Ang forever sa langit. Nanawaan niyo? Baka sundin yung sinabi sa ni Juan, ni Rocky Rakitera. May forever ka na ba? Forever na daw dito sa lupa. Maayos Ganon yung mga itsura ng mga taong di alam ang godly thing or ang godly marriage. Pag sinabi mo, pagkakasalin kita dito sa lupa hanggang sa kabilang buhay, hihintayin kita. Kapatid, walang alam yan sa doktrina. Bakit? Ang doktrina, very clear that in the resurrection, anong sabi ni Jesus Christ yan? Jesus answered and said unto them, Ye do err, nagkakamali kayo. Not knowing the scriptures, hindi nyo alam ang Biblia. Nor the power of God, because the power of God, brethren, marriage is not in heaven, but it is only on earth. Okay? Ano bang marriage pala, pastor, ang mayroon sa langit? Ano bang marriage mayroon sa langit? Alam niyo? Meron bang marriage sa langit o wala? Meron. Marriage supper of the Lamb. Okay? Marriage supper. Pero marriage na may affection dito sa lupa, wala. Wala yan doon. Amen? Maliwanag ko ba sa inyo? Under the doctrine of eschatology, two things will happen in heaven. Marriage supper of the Lamb and rewarding. Yon ang mangyayari sa langit. Sa panahong yan, dito sa lupa naman, 7 years tribulation. Doon sa langit, marriage supper of the Lamb sa atin at rewarding. Yun ang doktrina sa eschatology. While may 7 years tribulation mangyayari sa Israelites dito sa lupa, tayo doon sa langit, we will be having a marriage with the Lord Jesus Christ. We, the church, is a bride, and Jesus Christ is the husband or the groom. Kaya nga sabi ni Apostle Paul,
I beseech you, brethren, na dapat magiging matino kayo. Matino ba sa doktrina ba? Yung doktrina natin hindi nahaluan ng kompromiso ba? Because I espouse you to a chaste virgin. I espouse you to Jesus Christ as a chaste virgin. Yung babaeng birhen na hinahabol-habol, chaste ba? Chaste. Anong chaste? Hinahabol-habol ba? As a chaste virgin to the Lord Jesus Christ. Jesus Christ is the husband and we, the church, is our bride. Tama ho ba? Ang doktrina natin o mali-mali? Yon ang marriage supper of the Lamb sa langit. While dito sa lupa, 7 years tribulations of the Israelites. What tribulation means? Another name of tribulations in the Bible is called the day of the Lord. In the book of Jeremiah, it is called the days of the Lord. Or it is Jacob's trouble. Tandaan ninyo, another name of tribulation, Jacob's trouble or Israel's trouble. The day of the Lord, bakit? There is a vengeance of God will happen, will takes place. Or tribulations. In the New Testament, it is called the wrath of God. That is another name of tribulation. At ang tribulation, mga kapatid, mangyayari yan pagkatapos ng rapture. Okay? Ang mga mananampalataya, marapture mo na yan. Tayo, marapture mo na bago darating ang 7 years tribulation. Kaya wag nilang sabihin na ang tribulation ay mangyayari pa lamang. Hindi na mangyayari. Ang tribulation, mangyayari pa lang yan. Hindi yung katulad ng tinuro sa YouTube na wala na wrong tribulation. Wala nang darating na tribulation. So, saan ba ito? Saan ba nag-aral itong taong ito ba naman? Pagkamang-mang ba naman sa Biblia? Okay? So, para mabilis niyong maintindihan ang Biblia daw, basahin niyo lahat. Pag mabasa niyo lahat ang Biblia, hindi kayo mahirapan mag-preach. Hindi rin kayo mahirapan mag-teach. Kasi nabasa mo po ang Biblia. Okay? Sa langit, ang kapangyarihan ng Diyos, ganito. In verse 30. In verse 30. In verse 30. For in the resurrection they neither what? Marry. Kita mo sa pagkabuhay muli, nasa langit ay kapatid, wala namang pag-aasawa eh. Kita nyo? Nor are given in marriage. There's no marry, nor any given in marriage. Ibibigay ko sa yung anak ko para mag-asawa, or ikaw, bigay mo sa anak. Arrange natin ang pag-asawa nito. Mag-asawa tayo. Ganito, ganyan. Mag-asawa tayo lahat dito. Walang ganyan sa langit, kapatid. Bakit? There is no more the purpose of marriage to replenish and to multiply. Wala nang to multiply, replenish the heaven. Mali yan ang sinasabi mo. Sa langit, tayo ay katulad lamang ng mga angel. Ang angel ba dumarami? Hindi dumarami yan. Bakit? May number na yan sila kung gaano yan sila karami. They are created being, but they are not to multiply. Katulad tayo nila.
Ibig sabihin, pastor, may kapangyarihan tayo? Wala. Wala tayong kapangyarihan. Katulad tayo nila, that time and space and matter is not applicable anymore. Kita niyo? What does it mean, pastor? Time and space and matter is not applicable. Kahit saan, lulusot ka na. Ganun man ang angel. Ganun ang ano lang. Pero may kapangyarihan sila. Tayo naman, what? Bakit pa kailangan mong kapangyarihan, Brad? Oo, ano nga, saan mo gagamitin yan? Oh. Oh. Gaano kaya, ano, yung mga angel kasi, ang pinaportray talaga, puti ang pakpak eh, makulay nila eh. Oo. Ang mga angel, may mga pakpak yan. Oo. Lalo na yung cherub. Pag tingnan niyo ang description ng cherub, ibang klaseng iba. Pinakagwapong angel ngayon eh. Oh, ganun si Satanas. Ano naman si Lucifer, oh, gwapo. Oh. Tingnan mo sa Netflix na si Lucifer. Abay, gwapo nga naman. Oh. Oh. Ibig sabihin, pastor, kaming mga gwapo, mga Lucifer kami. Ibang klase kayo ha. Kapatid, ang resurrection, sa resurrection, kapatid, we are like an angel. Okay? What purpose? To worship the Lord. To worship the Lord in eternity. Yeah. Pastor, hindi ba pwedeng pupunta sa impyerno din? Mag-worship din kami doon ni Satan in eternity? Simple lang naman ang gawin mo eh. Huwag mong tanggapin si Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Tapos, ganun lang. Oh. Brad, si brother ano, naturuan ka ba ng salvation, Brad? Hindi? Naturuan ka? Pinatanggap ka ba doon? Hindi? Amen ha? Mas masaganda ng klaruhan tayo, Brad. Oo, mahirap na. ang kaligtasan, Brad, it is by way of accepting the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Amen. Kasi sayang ang pagsasamba mo, Brad, na on the first place, ang kaligtasan mo hindi na settle. Ganun yan. Amen yan, Brad. Praise God. Sa langit, mga kapatid, walang pag-aasawa. Amen? We're like an angel. Pastor, ano bang itsura ng resurrection? Okay. Brad, open the book and 1 Corinthians chapter 15 verse 42 to 48. Bigyan lang ko ng mga 5 to 10 minutes. Ganito ang pagkabuhay, mga kapatid. Doctrine to ha? Doctrine. So also is the resurrection of the dead. Ganito ang pagkabuhay muli. Pag namatay ka, wala pa si Jesucristo, wala pang rapture ha? Pag namatay ka ngayon, langit ka. Kaluluwa lang. Pero wala ka pang katawan. Bakit? Ang katawan natin, mag-resurrect pa lang. Mauna mo na yun ang amatay sa atin una. Tayo sa panahon ngayon, kung maabutan tayo by the grace of God ng rapture, amen. Ito twinkling of an eye. Ganun yun. Magkaroon tayo ng glorified body or resurrected body. Alright? So, anong mangyari pagkabuhay ng muli? Halimbawa, namatay ka ngayon, ilibing ka. Yung mga mahal mo sa buhay, patuloy lang, ganito ganyan. Okay? Mangyari? See? M? Gusto magsimba, Brad? So, ano nangyari? Ganito ang resurrection. So, also the resurrection, it is sown in corruption. Yung katawan natin ngayon, itinanim ito ng corrupted. Ibig sabihin, ang katawan natin ngayon, pag namatay tayo, maaagnas yan. Bakit? Galing tayo sa lupa eh. Sa lupa din tayo babalik. Tama? Okay. Mas maganda na magkaintindihan tayo ha. Yan ang ibig sabihin na ang katawan natin ngayon, it is sown in corruption. Subject to corruption. Itong katawan natin ngayon. Kaya nagkakasakit tayo. Tama?
kasi madudunot tong katawan natin. Pero pagdating ng panahon, kung resurrection ang pag-usapan, incorruption yan. Ang tawag ng incorruption is what? Glorified body. Yan. Kung naagdas ito, pues sa pangalawang pagkabuhay, muli ang ibig sabihin, incorruptible na yan. Sa Book of Job, pag pinag-usapan natin ang resurrected body or glorified body, it is as a flesh of a child. Kaya ang mukha natin ngayon ng mga mukhang imbalido, okay? Sa resurrected body, kung ano yung pinakagwapo mong anak o gwapo mong estado nung buhay ka pa, yun ang mukha mo. Ganon ang flesh mo, Brad. Diba? Minsan ang tao magsabi sa'yo, sana hindi ka na lang lumaki. Bakit? Pumangit ka nung lumaki na. Nung bata ka pa, ang gwapo mo naman. Mayroon ganun eh. Diba ang bata, pag sa bata pa siya, masarap pupugin ng halik. Tanong bang gusto mo ang kainin eh. Bakit? Ibang klaseng balat ng bata, Brad. Kasi ano, Brad? Hindi makunat. At saka ang baho ng bibig niya, ang sarap. Di ba? Dahil sa gatas, ganun, sarap. Iba, di ba ang bata, pag bata pa, ang sarap, halikan mo ng halikan. Ganito. Pero pag malaki na, damulag na, wala na eh. Amoy na eh. Amoy araw, walang ligo-ligo. Oh, amoy nila. Oh, parang ganon. Oh, amoy potok or ano pa man. Di ba? Ganon man pag malaki na. Pero pag ang bata, Brad, ganon ang tawag ng incorruptible body. Okay? Una, corruption siya, pero pag ibuhay muli ng Diyos yan, incorruptible yan. In 43, Brad. It is sown in dishonor. Brad, ang katawan mo ngayon, huwag mo nang puri-purihin yan. Wala namang kapuri-puri yan eh. Yung iba, pag humarap sa salamin, ang gwapo mo talaga. Gaganon-ganon pa yan. Ganon. Oo. Pero totoo naman, pangit naman. Oo. Brad, walang kapuri-puri yung mga mukha natin. Yung mga katawan natin ngayon. Walang kapuri-puri yan. Dishonor nga eh. Pero pagdating sa pagkabuhay muli, sa resurrection ba, may kapurihan na. May glory ba? Nakuha ninyo? Amen? Ang una, it is weakness. Pero pagbuhay muli ng Diyos yan, may kapangyarihan yan. Like as an angel nga tayo eh. Amen? Naunawaan niyo mga kapatid? Naunawaan niyo ba ang pagkabuhay muli? Ang doktrina natin, naunawaan niyo ba? Tapos uunahin mo yung katawan mo kaysa pag-tithes and offering. Pastor, hindi ba pwedeng ipambili ko to ng glot at hayo at saka kojiksan? Unahin ko sarili ko. Saka na lang mag-tithes, Pastor. O kayo magbigay. Ayan ka na naman, Pastor. Tithes and offering na naman bibig mo eh. Magagalit na talaga kayo sa akin. Impeach nyo na ako, parang si OBP. Oh. Next, in 44. Ang katawan natin ngayon, ganito. It is sown in natural body. Natural. Ang katawan natin. There is a natural body and there is a spiritual body. Ang ibig sabihin, sa panahon ngayon, mga katawan na nakita niyo mga katawan natin ngayon, Brad? Oh. Nakita niyo mga katawan natin ngayon? Natural ito na katawan. Hindi ito spiritual. Pag spiritual na pag-usapan natin, siguraduhin mo ang spirituality mo sa puso mo ha. Okay? Sa puso mo. Ang spiritual ng tao, pinag-uusapan sa puso yan. Dahil ang spirituality status ninyo, magre-reflect din yan. Dahil kung anong nasa puso natin, yun din yan ang lalabas. Doon natin makikita kung talagang mga spiritual ba tayo o hindi. Pastor, spiritual ako, nag-devotion ako. O tapos, kumusta naman? Ano ba yung bibig mo? Ba't ibang klase ang mga lumalabas dyan? Mga words of wisdom yan. Parang sabi ni Brother Linwell, mga words of wisdom daw eh. Brad,
Alam niyo ang spiritual status natin, malalaman rin natin yan kung talagang tama yan o hindi. Dahil ang taong spiritual, malalaman mo rin sa kanyang ginagawa at malalaman mo sa kanyang mga sinasabi. Ang taong natural lamang, makamundo ba? Pag natural, makamundo. Hindi spiritual. Malalaman mo din na natural talaga siya, makamundo din. Sa kanyang pananalita, sa kanyang ginagawa, pati sa kanyang isip. Panatang Magabayan ng Pilipinas Silver. Okay? Next. So it is written, the first man, Adam. Sino ang kinreate ng Diyos na tao? Si Adam po, pastor. Okay. He was made a living soul. Tama? Yes po, pastor. Oh. Sino ang last Adam? Ang last Adam, mga kapatid, si Jesus Christ yan. May kaibahan, yung unang Adam, or si Adam mismo, may kaibahan din si Jesus Christ. Dahil si Adam, ang unang Adam, spiritual matter, pinag-usapan natin ha, ang unang Adam at pangalawang Adam. Ang unang Adam is what? A living soul, pero ang pangalawang Adam, a quickening spirit. Ibig sabihin, nabuhay espiritu, na binuhay ng Diyos. Spiritual kumpara sa makamundo, mga kapatid. Spiritual si Jesus Christ kumpara ni Adam. Si Adam makasalanan, si Jesus Christ ay sinless. Tama ho ba? May pagkakaiba ang dalawang katawan. Unang katawan na si Adam, may pagkaiba yung pangalawa. Ang pangalawa, ganyan ang itsura natin. Unang Adam, Adam man tayo nang galing. Hindi man tayo nagmumula sa unggoy. Oo. May pagkakaiba, yung natural na Adam, may pagkakaiba din yung si Jesus Christ. Spiritual yung pangalawa eh. Ang una, sinner eh, worldly. Ibig sabihin, worldly ito. Pag binuhay tayo ng Diyos, spiritual na, glorified body. In 46. Tama ho ba? And 46. And 46, how be it, that was not the first which is spiritual. Yung si Adam ba, hindi naman spiritual yun eh. But that which is natural, and afterward, that which is spiritual. Ibig sabihin, pag resurrected ka na, binuhay ka ng muli, like Jesus Christ, in the resurrection, we will be also having a resurrected or glorified body. Amen ho ba? Maliwanag ko ba sa inyo yan? Okay. Verse 47. Bigyan lang ko konting minuto na lang. The first man is of the earth, earthy. Yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Marriage is instituted first by God in the Garden of Eden because it is earthly. It is earthy. Dito lang po yan ang marriage. Dito lang po yan ang pag-asawa. Bakit? Kasi sa langit, wala nang pag-asawa. Sinabi dyan, the first man is of the earth, that is why it is called earthy. The second man is the Lord from heaven. Second man is Jesus Christ from heaven. Nakatulad niya, pagdating ng resurrection, ganon din naman tayo. Nakita ninyo ang pagkakaiba? In verse 48, as is the earthy, such are they also that are earthy. Ang makamundo talaga yan, mga kapatid. And as the heavenly, such are they also that are heavenly. Heavenly, yung resurrected body, yung glorified body, yung Jesus Christ, katulad niya, ganon din tayo. Kaya walang pag-aasawa sa langit. Dito lang yan sa lupa ang pag-asawa. Dahil doon sa langit, wala namang malisyo. Wala nang malis. Bakit? Spiritual ka na eh. Wala na yung umiibig ka. Ang pag-ibig mo, nakatuon na kay Jesucristo. Because we will just worship Him. Amen? Maliwanag ko sa inyo ang resurrection. Talon, Brad, sa 51. Kunti na lang sa 51. Behold. Behold. Mga kapatid, dito kayo makinig. Sa resurrection, bago mangyari yon,
ganito mo nang mangyari. Behold, I show you a mystery. Mystery, what is mystery? Sa Tagalog? Ha? Ano yun? Misteryo. Parang Miniksikano lang si Misteryo. Mystery is hiwaga. Yan. Okay. Okay, sabihin ko sa inyong hiwaga. Kung sa Bisaya, ano man? Ha? Kahibulungan. Kuyawa ka lang. Maburay. Grabe mo ba? Behold, I will show you mystery. Which shall not all sleep. Ang mystery, mga kapatid, pagdating ng panahon, hindi naman lahat mamamatay. Ang sleep dyan, mamamatay, ibig sabihin yan. Kasi ang kamatayan, kapatid, pahiga, tama? Dyan kinukuha yung komitoryon, ibig sabihin, the cemetery. Kasi natulog lang siya. Pero kung hindi yun natulog lang, tapos nawala, hindi yan. Ang ibig sabihin na namatay. Hindi lahat ay mamamatay. Mayroon ding maiwan para sa rapture. Okay? Ang hirap kaya ito. Pag mamatay ka, no, yung mayroong kamatayan ba na pahihirapan ka muna, gaganon-ganon na yung mga mukha mo, gaganon-ganon, ano man gagawin sa katawan mo, pero mayroon ding mamatay na diretso lang, no? Oh, sarap yung mamatay diretso. Kung pahirapan ka pa, mahirap na, like dialysis, yung mga ganon, pambihirang sakit, no? Di ba? Meron ganon eh. Kapatid, sabi dyan, salita ng Panginoon, hindi lahat mamamatay, ha? Mayroon ding ma-rapture. Anong paliwanag dyan? But we shall all be changed. Changed, mabago. Paano mabago, Pastor? Verse 52. Sa verse 52, in a moment. Ano yung moment? Moment. Pastor, hindi ba yung kanta ni Whitney Houston? One moment in time. In a moment, kapatid, ang moment after the last, sino ba yung Trump ngayon? Si Donald Trump. At the last Donald Trump. Binagdagan mo, Pastor, kasi 25 daw yung At the last Trump, kapatid, pag inaral nyo kasi yung ni Clarence Larkin na libro, may libro ako dito eh. Ang computation na, kapatid, 2025 ang rapture. Computation yun. Kasi matindi din ang computation eh. 2025 to 2028. Tamang-tama talaga si Sarah maging presidente. Wala na, mag-rapture na din. Kaya critical yan. Panahon ngayon. O, kala ninyo. Sabi dyan, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible. Yung mga nauna sa atin, namatay. Sila muna. Ano? At ang natira, ito yan. And we shall be changed. Isang ganun lang, oh. Hindi yung 1, 10, 9, 8, 7. Walang ganun. In a moment, twinkling of an eye. Di ba, isang ganun lang. Pagka ganun mo, rapture na pala. Kaya siguraduhin nyo lang ligtas kayo, ha? Baka mamaya, nag-rapture na, tapos hinahanap niyo ng mga mahal sa buhay. Saan si Brother Lemuel? Wala na. Hindi mo alam, na-rapture na tayo. Ba't nandito pa tayo naiwan? Ewan ko. Mahirap yan. Kasi malalaman rin natin, pag na-rapture na, Brad, at hindi ko kayo makikita doon, siguraduhin nyo, ha? Saan si Brother Dinky? Pastor, dito ko. Grabe ka naman. Di ko gwapo mo. Ibang klase, ha? Nung bata ka pa niyan. Pastor, ikaw nga rin eh. Di kita makilala eh. Ganon. Ganon ang, ganon ang rapture, ha? We shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound. Kaya sa panahon ngayon, we are not just waiting for the coming of the Lord. We are waiting for the sound of the trumpet. Yun ang hinihintay natin. Sa panahon natin ngayon, ang hinihintay natin, sigaw ng trompeta ng Diyos. Yun lang hinihintay natin. Amen na yun. In verse 53, for this corruptible, ito,
Wala na, maiwan na yan. Must put on incorruption. Ang katawan natin, automatic magbago. Pak! Ay, glorified body na si Brother Ronaldo. Ibang klase. Si Brother Joel, glorified body na, Brad. Oo. Yung kapugihan mo noong nag-aaral ka, yun, Brad. Oo. Tapos ang balat, parang balat ng bata. Yan sabi sa Book of Job eh. Makinang. Oo. Ha? Makinang daw, Pastor. Oo, makinang. Yung kojek-kojek na yan, wala yan. Yung glutatayon na yan, wala yan. Oo. Wala na yun. Yari na si Marjorie. Tapos na buhay niya. Wala na siyang bilis kanya. Oo. And this mortal must put on immortality. O, kita mo yan? Yung mortal body natin, kapatid, mamamatay to maagnas to Palitan to ng immortality. In verse 54. So when this corruptible shall have put on incorruption, pag mapalitan to ang corruptible body natin sa isang incorruptible body, and this mortal body, itong mortal natin na katawan, mamamatay ba, mamaagnas ba, shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Yun ang pinaka-victory niyan. Bakit? Saan na si Satanas at that time? Naku po. Ayaw. Mag-tribulation dito sa lupa, tayo sa langit ay may pag-aasawang mangyayari, marriage supper of the Lamb, and then rewarding. Rewarding pa naman is in the 5 crowns. Incorruptible crown, crown of rejoicing, crown of glory, crown of life, and what is the other crown? Crown of incorruptible, crown of righteousness. Yun 5 crowns na yun. Yan ang rewarding doon. Amen? Kaya, sabi doon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, ano sabi doon? 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, hindi na tayo darating pa sa tribulation. Bakit? 1 Thessalonians, but not 1 Timothy. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, TH. For God, itong panghawakan mo ha, sabi ng nasa YouTube, wala nang tribulation mangyari. Hindi na tayo, doon, wala nang nangyari na raw. Ganito, ganyan. Mayroon namang iba nagsabi, magkaroon pa ng tribulation. Tayo daw, makasama tayo doon. Talaga naman to. Saan ba nag-aral ng eschatology itong mga ito? Ano kaya ang ginagawa nila? Siguro, nag-research lang, tapos parang mga correct na kunwari, nag-aral, magaling sa Biblia. Hindi naman. Klaruhin nyo God na yung pinag-aralan yung doktrina, tama yun. Kapatid, hindi na tayo papasok sa tribulation. Bakit? Ang sabi dyan, for God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Yung tribulation, another name of tribulation is what? Jacob's trouble, tribulation, God's wrath, the day of the Lord. Okay? Yun ang another meaning niya. Bakit? Dahil sa kaligtasan na mayroon tayo, salvation by our Lord Jesus Christ, we are not appointed as, God had not appointed us to that tribulation, to that wrath of God ba? Amen? Maliwanag sa inyo? Kaya, last verses, 1 Thessalonians chapter 4, 1 Thessalonians chapter 4, verse 13. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13. 4, verse 13, Brad. Yan, 5 yan 4 tayo. Verse 13. Okay. But I would not have you to be ignorant. Ayaw ni Apostle Paul na magiging ignorante tayo ha. Walang kalam-alam sa Biblia. Brethren, concerning them which are asleep. Yung nauna sa atin namatay ba? That ye sorrow not, even as others which have no hope. Para bang pag namatayan tayo, talagang grabe naman talagang pag nanangis mayroon tayo. Tama ho ba? Sino bang namatayan dito na tumatawa? Ay, parang baliw yata yan. Natural, mamiss kasi natin yan eh. Pero dahil sa mananampalataya tayo, pag itong mananampalataya ito namatay, kahit nananangis tayo, pero may pag-asa. Ang sinabi dyan, huwag niyong gayahin yung mga hindi mananampalataya na para namang walang pag-asa. Mangiyak ka ngayon, okay lang yan. Bukas, iyak ka pa rin.
Hanggang sa buong buhay mo dito sa lupa, umiiyak ka pa rin dahil namatayan ka. Abay, mag-move on ka naman. Dahil kung mananampalataya yan, makikita mo rin yan pagdating ng langit. Huwag yung katulad sa ibang tao na wala ng pag-asa. Not even as others which have no hope. Naunawaan niyo? In verse 14. For if we believe that Jesus died and rose again, kung si Hesukristo at namatay at nabuhay namang muli, even so them also, yung mga mahal mo sa buhay namatay, sleep in Jesus, will God bring with Him. Ibig sabihin, bubuhayin din ng Diyos yan. Kaya makikita mo sila. Kaya yung pamilya mo, kung ikaw ay ligtas ngayon, siguraduhin mo na ang pamilya mo ligtas din katulad mo. Baka mamaya ikaw lang ang ligtas pero sila hindi. Mayroong ganyan. Ligtas lang dito sa Saudi Arabia pero pagdating sa Pilipinas, abay hindi ligtas ang mga anak at saka pamilya. Siguraduhin mo na sila din mabahagian mo ng kaligtasan. Amen? Ako, ganun ang ginawa ko. Nung naligtas ako rito, pag uwi ko, dahan-dahan. Abay, naligtas naman ang mga mahal ko sa buhay. Ganon din ang aking pamilya. Sama-sama na kami naglilingkod sa Diyos. Di ba masarap yung ganon? Tama? Pagka naman ikaw lang ang gustong pumunta ng langit, tapos sila hindi. Ikaw, alam mo ang kaligtasan mo, kaya patungo ka ng langit dahil sa pananampalataya kay Kristo. Hawa-hawa sila. Baka naman pag sinabi na, pag namatay ka ngayon, saan kayo patungo? Langit, impyerno? Langit. Bakit? Mabait ako eh. Hindi ang kabaitan na magdala sa'yo sa langit ha. Si Hesukristo ang magdala sa'yo doon sa langit. Amen? In verse 15, brother. For this we say unto you by the word of the Lord, that which we are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Hindi natin mapigilan yung mga yon na una sa atin. But, in 16, brad, for the Lord Himself shall descend, bababa ang Diyos from heaven with a shout. Yung trump kanina ba binanggit natin? Twinkling of an eye. At the last trump, for the trumpet shall sound. Ito yan. Heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. Ang angel of God ang maggagawa ng siya ang mag-sound ng trompeta. The archangel of God. Sino bang archangel? Michael. Arch meaning the chiefest of all the angels. Kaya archangel ang tawag ni archangel Michael. And with the trump of God and the dead in Christ, yung nauna namatay kay Hesukristo noong unang panahon, sila si Abraham, sila si Moses, yung mga mahal mo sila si pastor, namatay. Sila yon. And the dead in Christ shall rise first. And then, tayong naiwan. Then we which are alive and remain shall be what? Caught up together. Caught up together in a Latin word is called caught up together is in the Latin word rapturo. And that is rapture came. Caught up together, rapturo and rapturo. Rapturo is, I think, in Greek language. Balikan natin yan. Mayroong isang Latin word na hindi ko nakuha eh. Diyan nagsimula yung rapture na word. To meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Amen mga kapatid? Ganon ang itsura ng resurrection. Raptos in Greek word. Latin. Raptoro in Greek language. Yan ang caught up together. Yan ang rapture. Pag may magtanong sa inyo, may rapture ba sa Biblia? Wala namang word na rapture sa Biblia. Wala naman eh. Harpazo. Yes. Yun. Sa Greek word is harpazo. In Latin word rapturo. In English word rapture.
And King James Version word is caught up together. Yan. Okay? Baka may magtanong sa inyo niyan, yan ang meaning niya. Harpazo. Okay. Okay. In Latin word is rapturo, and in English word, rapture. Caught up together. Si Jesus Christ bababa, and we will meet Him in the air. Yan ang rapture. Hindi pa sasayad si Jesus Christ sa lupa, ha? Sasalubungin lang tayo. Okay? Yan ang pagbalik ni Kristo sa second coming niya. Ang first coming kasi, nung nandito siya as a Redeemer, as a Savior. Sa pangalawang pagbalik niya, in two phases. Rapture, we will meet Him in the air, hindi sasayad siya sa lupa. At doon tayo sa langit, may marriage supper of the Lamb, and may rewarding. Dito sa lupa, what? 7 years tribulation. After 7 years tribulation, babalik na tayo kasama niya. Yan. Ni Jesus Christ. Then, Armageddon. Okay? Ganon yan. Battle of good and evil. Alright? Amen? Maliwanag sa inyo. Yung doktrina natin, it falls under the doctrine of eschatology or the story, the doctrine or the study of the last thing. Kaya yung sinabi ng mga Sadducees, Master, mayroon bang pag-asawa? Kaninong asawa ito pagdating langit? Magbasa kayo ng Biblia. O, mag-isasabi kayo na may pag-asawa pa sa doon sa langit, sa kabilang buhay, pagkakasalan kita dito at doon din sa langit. Siguraduhin mo lang, ligtas ka. Pero dapat maturuan siya ng tamang doktrina pag naligtas eh. Oo, doktrina yun ha, pag-usapan natin ha. Hindi yun tubig o ice cream lamang na tinuturo ng mga iwan. Tinuturo natin, dito yun sa libro. Alright? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Habang nag-aaral tayo ng Book of Matthew, ma-encounter din natin yung mga doktrina. Doctrine of the Bible Baptist Churches. Oh, kung may doktrina sa iba dyan, aywan, anong klaseng doktrina mayroon sila? Yan ang doktrina natin. The doctrine of resurrection. Amen? I hope you I hope you study, you learn something today, brethren. Let us stand, let us pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, O God, for today's teaching, for today's preaching about the doctrine of resurrection. Ano ang hitsura ng pagkabuhay muli, O God. Salamat sa iyong salita. Ito po ay fundamental doctrine po namin na dapat hindi makompromise sa O God. Na ang tamang katuruan, na ang aming katawan ngayon, it is natural, it is earthy, it is corruptible, it is dishonor, sown in dishonor, but in the resurrection of God, you teach us that it will be a glorified body. Salamat, Panginoon, sa katuruan po ninyo at pagpalain niyo po kami lahat. We are praying, brethren, why it is important to study about the resurrection in order for us to understand and to be faithful in the Lord Jesus Christ. That our natural body, our dishonored body, our corruptible body, it is not more important than a spiritual body. That is why we will serve you, O God, in all time. Panginoon, turuan niyo po kami na maging tapat po sa inyo habang nagpapatuloy sa paglilingkod po sa inyo. Brethren, sa ating buhay, marami po tayong mga pagkukulang, maraming mga kahinaan. We are all guilty and we are all sinners before the Lord. But it will depend, O God, O brethren, it will depend on how we are going to study the Word of God to make strong to strengthen our devotional life. Our devotional life is our reading the Word of God in the morning, our behavior outside, our prayer life, our tithes and offering. This is our devotional life. Kung may pagkukulang ka dito, mga kapatid, pray unto God, Lord, tulungan niyo po akong maging tapat po sa inyo. Dahil in the resurrection, Panginoon, there's no more money, there's no more work, there's no more cell phone, there's no more material thing. That is why
Panginoon, turuan niyo po kami na dito pa lamang sa lupa na magiging tapat po kami sa inyo. Mauna namin ang aming tithes, aming offering, so that we can move on, we can help others, we can help the missions, we can help our pastors, we can help our churches in the Philippines. Panginoon, tulungan niyo po kami. O God, Heavenly Father, help us to be faithful. Kung yan ang prayer mo, kapatid, pray unto God. Do not be just worldly. Do not be just selfish. But be in the Lord. Be faithful in the Lord. Mga kapatid. If that is your prayer, pray unto God. Pray unto God. Oh Heavenly Father, help us, Panginoon, na maging tapat sa inyo. Tulungan niyo po kami. Patuloy namin dalangin, Panginoon, na ang church na ito ay magpatuloy. Ang mga kapatiran na hindi namin kasama, makasama namin next time around. Pagpalain niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po kami, O God. Do not forsake us, do not leave us, O God. As we go through, like King David, walking through the valley of the shadow of death, but we will fear no evil because Thou art with us. Thy rod and Thy staff, they comfort us. Panginoon, help us, O God. Each and every one of us ay mayroong pinagdadaanan at continue na mapagdaanan namin. But Lord, Your blessings is enough. Your blessings, Your grace is sufficient unto us. We are praying, O God, sa kaibigan ni Brother Lemuel, si Poy, yung asawa niya, nandoon ngayon sa hospital. O God, have mercy on her sa kanyang kalagayan. We do not know the purpose of their life, but one thing for sure, biblical principle, biblical purpose is that they must serve You, O God, in spirit and in truth. We're praying, pagpalain mo sila, O God. Who knows that they will be with us. We're praying for her healing and show her Your power. You are the great healer, O God. You are the great provider unto us, Jehovah Rapha. Bless her and make her whole, O God. Restore her health. And to all our brethren nandito, gabayan niyo po kami and all our families. Bless them, bless us, and protect us. Sa sunod naming mga gagawin pa, pagpalain niyo po ang bawat isa at ingatan niyo po kami. I'm praying to You, O God, for me especially, 3 days more. I don't know what will happen, but one thing for sure, for Thou art with me, O Father. Hayaan niyo po, Panginoon, as we pray, na malipat po ako doon sa aking mapaglipatan ng bagong kumpanya nang maayos, without anybody to prevent it, O God. But Your power and Your will be done. We're praying also for Brother Ryan sa kanyang paglalakbay on Sunday to the Philippines. Gabayan niyo po, Panginoon. Gabayan niyo po ang kanyang paglalakbay na walang maging aberya. Makarating siya doon sa Pilipinas, makasama niya ang kanyang asawa at pamilya na payapa at ligtas. Bless his vacation, that it will be fruitful. And we are praying, O God, that grant them a child. Grant them a child. So also Brother Eli and Sister Jen, there is no impossibility with You, O Father. There's no impossibility with You. No hard thing for You, God. It is very clear in Thy words, in Jeremiah 33 verse 3. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. It shows us that these words is our encouragement, that there's no impossibility with You. Grant them a child. Grant them a seed. Bless them. And all these things we thank You and we pray
In the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen.